Hello mga ka-farmers, for today's video ay ako ay magbibigay na naman ng iron at dahil nga sunod-sunod yung mga nanganganak dito sa amin ay sunod-sunod din yung mga process na aking ginagawa. At habang ginagawa ko nga itong mga proseso na ito ay merong nagtanong sa akin about doon sa kanyang nanganak na inahin. Meron daw siyang umanak na inahin at 6 na araw na ngayon nakakalipas. Nakain naman daw siya pero mahina. Meron daw siyang 9 na anak. Hindi pa daw maubos yung 3 kilo at mahina pa daw uminom ng tubig. Ano daw yung kanyang gagawin para lumakas yung kain at para din lumakas yung pag-inom ng tubig. At nabanggit nga din niya na matigas daw yung dumi nung inahin. Base sa experience ko mga ka-farmers, kapag may ganyan dun sa mga alaga namin na inahin na mga bagong panganak, kapag nga ilang araw pa at yung mga inahin na nga na iyan ay mahina pang kumain o kaya mahinang uminom ng tubig, ayan nga ay may nararamdaman. Maaaring sila ay nilalagnat dahil doon sa pagkakaanak nila at maaari din na may tira pa yan sa loob. Maaaring ang tira niyan ay yung placenta, hindi na ilabas lahat o kaya may tira pa na biik. Kalimitan naman yan ay makikita nyo doon sa ari ng inahin dahil yan ay may mga inilalabas pa na parang tubig. Unang-una mga ka-farmers, kapag may ganyan, ang ginagawa namin diyan, nilalabatiba nga namin. Magbibigay na din kami diyan ng antibiotic na amoxicillin o kaya yung Tetra LA. At para makasigurado nga kami na hindi yan lalagnatin ay nagbibigay na din kami ng Copyrin, Sulpirin, Sulpiron, Tulfin o kahit anong paracetamol na pwede doon sa lagnat ng inahin. Doon naman sa mga nababanggit ko mga ka-farmers na pangalan ng mga antibiotic, ay pipili lang naman kayo diyan ang isa. Kumbaga sinasabi ko yun dahil yung mga yun ay pwede na ibigay natin doon sa mga inahin kung sakali man na siya ay nilalagnat. At para kahit paano siya ay kumain, minsan nilalagyan namin ng mga dahon yung kanyang mga pagkain. Kung ayaw niyang kainin, ang ginagawa namin, nagtatry kami na ibang feeds yung ipakain sa kanya. Pwedeng hog pre-starter o kaya booster. At para bumalik yung appetite niya sa pagkain, doon sa gana niyang kumain, ay nagbibigay nga kami diyan ng multivitamins B complex. 10 ml nga lang sa isang araw, pero 3 araw ko yung gagawin. At para nga mapadalas yung pag-inom niya ng tubig, ay naglalagay nga kami diyan nung mga 8 liters na lalagyanan ng tubig at tinitimplahan nga namin yan ng asukal. At para yung iba sa inyo ay makasigurado ay maglagay kayo o magbigay kayo ng Dextrolite. Para naman hindi nga kayo magastusan, marami naman talagang pamamaraan yung gagawin natin doon sa ating mga alagang inahin. Minsan kapag may sariling feed mill yung farm, ang ginagawa namin, kumukuha kami doon ng mga fish meal. Ang feeds naman mga ka-farmers, sadyang may halo na yan na fish meal. Kaya lang kapag nga may mga inahin na hindi kumakain, ay naglalagay pa rin kami diyan. Ibinubudbud nga namin o inihahalo doon sa ipapakain namin sa kanila. At ang iba pang paraan mga ka-farmers na ginagawa namin, kami nga doon sa mga talbos ng kamote, yan nga ay hinihiwa namin ng maliliit at inihahalo pa din doon sa ipapakain sa kanila. Nagtry din kami mga ka-farmers ng sardinas, ihahalo din yan doon sa pakain. At para nga maisalba natin yung ating mga inahin, ay talagang tayo ay gagawa ng lahat ng paraan na ating makakaya para nga bumalik yung gana nila sa pagkain. Dito naman sa mga nabanggit na mga pamamaraan, para nga bumalik yung appetite at gana sa pagkain ng mga ating alagang inahin, kung mahina or kung hindi kumakain, ay epektibo naman yan. Kaya lang mga ka-farmers, depende nga yan doon sa mga performance ng ating inahin. Parang sa tao lang, merong ayaw at meron ding gusto.